Mga kapobre, mga kasama natin ang kaibigan ni Sir Johnny Dayang. Nasa kabilang linya si Sir Harold Miniano. Sir Harold, magandang gabi po. Magandang gabi, kapobreng Archie. Magandang gabi po at saka sa inyong mga tagapakinig. Sa Opo, mga kapobre nating tagapakinig. Opo, nakakagulat itong nangyari kay Sir Johnny Dayang. But before ito nangyari, alam ko na talagang kayo ni Sir Johnny ay talagang magkasama palagi, ano? Sir Harold, before po mangyari itong pagbaril kay Sir Johnny Dayang, meron ho ba siyang mga nasabi sa inyo? Ulit, Sir Archie, paulit po ng tanong, parang nawala yung linya. Bali, sabi ko, palagi kayong magkasama ni Sir Johnny Dayang dahil kayo nga ay magkaibigan at talagang palagi kayong nag-uusap. Before ito mabaril, si Sir Johnny Dayang, si Tay Johnny, meron ho ba siyang naikwento sa inyo na merong something na baka may nananakot sa kanya? Mga ganyan? Bago talaga ito nangyari, yung insidente, yung isang murder na ito na nangyari sa ating Tatay Johnny, isang ama, isang mentor at saka isang kaibigan, may mga sightings na kami na nakikita na nagrereklamo yung kasama namin sa bahay, si Ate Marjorie, na may mga nakikita na mga tao na maligid bahay niya. Pero ako naman, hindi ko naman nakita, pero yun na ang report ng mga kasama namin. Actually, tumawag nga minsan ng pulis si Ate Marjorie at nag-respond din naman once yun na tiningnan nila at saka yun nawala naman yung mga lalaki na yun na nakamotorsiklo. Kailan yan nagpa-blatter at tumawag ng pulis ang sekretary ni Tay Johnny? Mga 1 month ago. Pero pagkatapos nun, meron pa na mga sightings sila na kahinahinala yung mga galaw ng mga tao na dalawa, isang motor, isa bumababa, pagkatapos ay sa unahan doon na sumasakay. So, yung isang dahilan kung bakit ay pumunta minsan si Tay Johnny sa police station at even sa Comelec na nag-inquire kung paano anong pwedeng gawin namin na kung pwede para ma-mitigate ang mga ganong mga gawain ng mga may plano na sa kung ano man ang plano nila sa amin at sa kay Johnny. So ibig sabihin, sa tinitingnan ninyo ngayon, hindi lang si Tay Johnny ang target ng possible target ng suspect, pati kayo? Hindi malayo yung ganong sitwasyon kasi nga alam nila na magkasama kami ni Tay Johnny parati. I see. Oo. So dito tayo sa part ng mga kapulisan. Napanood mo naman siguro kahapon ang kabuuan ng press conference sa Kalibo Police Station na nagsalita ang PIO ng ating Aklan Police Provincial Office na si Police Captain Aubrey Ayon, at naitanong natin kahapon patungkol dito sa pagpablatter ni Tay Johnny na sabi nila ni Ma'am Aubrey wala raw record sa Kalibo Police Station. Tama yun, kapobreng Archie, no? Kasi nga ang lang naman ni Tay Johnny doon, actually na-request lang siya, hindi na siya nagrepa-record kasi nga hindi naman natin alam kung sino yung ipapa-record na una. Unidentified. So hindi naman, imposible naman na magpa-record nun. Pero nag-request lang siya ang as per Tay Johnny mismo na bibig lumabas na ang na-request niya ng kapulisan ay kung pwede ay magparobing lang ng pulis, ng patrol car every now and then doon sa area.
Yan ang sabi niya ng sa kubo, sa kubo niya doon sa bahay niya. Ayun, yun pala. Bali, nag-ikwento niya sa pulis ang lahat na mayroong something na mga tao dyan na hindi ninyo kilala na pabalik-balik, parang chine-check kayo. Or may plano? Kasi nga hindi namin kilala yung tao, hindi rin niya kilala ang tao. So, at saka hindi rin kilala ni Ate Marjorie. At saka medyo kahina-hinala yung galaw. At saka siyempre minsan yung kutob natin ay ni Ate Marjorie, minsan tama rin. So, yun nga, tama nga talaga yung yung kutob niya. So dapat ito, kahit nga dati nga matagal tayong police beat reporter ng mga panahon natin, ay kapag may tumatawag ng police assistance, naka-record lahat yan yung halimbawa anong oras tumawag, tapos ano ang itinawag at ano ang ginawang aksyon ng police, di ba? So mayroong ganyan, mayroong ewan ko kung nasusunod pa yan ngayon, since na sinabi yan nila Sir Johnny at yung kasama niya na tumawag na pala sila ng pulis, pumunta ang pulis, nagro-robing din naman. Pero ang tanong nga talaga natin ay bakit hindi ito na i-record, hindi na i-blatter. At sana kapag media kasi itong one time sa Presidential Task Force noon on media, si Sir Andanar nung pumunta dito, once nag-report ang media na mayroong nananakot sa kanya or may something na nasisensya na mayroong paikot-ikot dyan sa bahay nila, tinitake ng pulis na talagang dapat seryosohin at magkaroon talaga ng investigasyon na kung sino yan, yung bakit may mga tao dyan na pabalik-balik. So hindi nila na-determine na yon na kung hindi sila nag-prior investigate. Yun siguro isang lapser ng kakapobre ng kapulisan na siguro hindi nila nakita yung kaseryosohan ng report kasi nga una-una si Tajani matanda na. At saka sino man ang sa kanya ay wala naman siyang kalaban. So siguro hindi siguro sila nakapag-action ng siguro sa dami namang mga problema sa Kalibo na nangyayari dito sa Kalibo. So yun, baka nila na set aside. I see. Okay. So dito tayo sa motibo, Sir Harold, ano po? At ano ang pinakamalalim na motibo na nakikita ninyo kung bakit pinatay itong si Tatay Johnny? Para sa akin kasi, kapobre, Sir Archie, at saka based sa aming mga pagsasama at saka dahil sa aming page na Bugtaw Aklan, meron akong assumption kami na it is really, una, nakikita namin yun ng tatlo na pwedeng maging dahilan. Una, it is politically motivated. Bakit? Kasi nga yung mga postings namin, it is against sa mga politiko, minsan natatamaan. Hindi naman kami against doon sa politiko, kundi doon lang sa kanilang gawa, sa kanilang mga actions. Kasi nakikita namin na ang mga nilalagay namin sa aming page ay iyon ay isang reklamo, hinaing hindi lamang ng Bugtaw Aklan, kundi ng Kalibo ng Aklan. Ito sa mga hindi na nakasunod, itong Bugtaw Aklan Group ay mayroon kayong Facebook page na masigasig sa pagpupuna sa mga politiko, which is kasama kayo ni Tatay Johnny po doon sa grupo po na yon?
Yes, confirm po yan. Nakasama po kami nito Johnny dyan sa grupo, sa page na yon. At isa siya sa nag-a-advise sa amin kung paano ang titingnan ang mga sources kasi para sa kanya, hindi ito against sa politiko, hindi din to, ito lamang ay para sa mga aklanon. Kung nagsasalita at sabi niya kasi, kapag magsalita tayo at magsiwalat ng mga issues, mga concerns at saka magpupuna sa mga maling gawa, ay hindi ito against. The politicians should not take it as against them, but it is a room for their improvement at aksyonan ang mga hinaing ng taong bayan. Kasi yun yung sabi niya sa amin. Oo. So, dahil doon sa so ibig sabihin na parang ang assumption or ang tinitingnan ninyo ngayon na mayroong natamaan na politician sa inyong Facebook page at posibleng sila ang may kagagawa nito kay Johnny? Ganun po ba ang nais nyong iparating sa ating mga nanonood po? Hindi po malayo yun, Sir Archie, at hindi natin mapagkaila, no, na kasi una-una wala namang kalaban si Tajani na mga personal. Alam natin lahat yan ng mga media man. Alam naman natin lahat ng salamuhan ni Tajani. At even mga local persons, alam nila na wala kang maitapon sa kanya na naglaban siya, na nakipag-away siya, nakipag-pais siya sa iyo. Wala siyang ganun. Actually, open si Tajani sa lahat ng politiko. Bukas siya doon sa lahat ng mga politiko. At wala nga siyang partido. Ang partido niya nga, sabi niya sa amin, ang partido natin ay ang mga aklanon. Ang ikamayad it mga aklanon. Yun na ni Tajani. Oo. Nung before mangyari ito, sige na yung pagsusulat ninyo sa Bugtao Aklan Group sa Facebook page, meron ho bang natanggap kayo na pananakot, including itong si Tatay Johnny, nakatanggap ba siya ng pananakot mula sa mga politician po? Wala naman sa politicians, no? Pero sa mga supporters meron. Ibig sabihin, wala sa aktual na politiko, pero sa supporters meron. Supporter ang pumunta ho mismo or ano po nangyari? Sa Facebook page mismo, ang daming account na nang huli ay naabot din namin na sa kanilang mga grupo din nanggagaling. Tapos sa kasi nga, kung titingnan mo yung page natin sa pobreng Archie, yung ating page ay may number naman po ng contact number kung sino ang pwede lang tawagan ng inquiry at mga paglilinaw. So, doon nila sinisend at tawag doon ng mga gusto nilang sabihin sa atin. So ibig sabihin na may mga messages talaga kayo na natanggap direkta na tinatakot kayo sa Bugtao Aklan? May mga ganun, hindi pa ganun, actually hindi naman ganun masyadong katakot-takot, pero may mga may mga suhol na nangyayari. Ibig sabihin tinatry kayo na suhulan para ano po ito, para tumigil siguro sa inyong ginagawa, parang ganyan. Opo, Sir Archie. Yun ang actually may nagsabi sa amin na kung kailan kami pwedeng makausap, bibilang ng ticket papuntang Manila para maayos at saka mapag-usapan ang mga bagay-bagay daw na hindi maklaro. Okay, oo. So dahil po ba sa mga offer na yon, ang mga offer na yon tinanggihan ho ninyo?
sa grupo ninyo nila Sir Dayang. Opo sir, kasi tapos ito na ang nangyari. Opo sir, kasi hindi naman po ganun yung ano ng Bugtaw Aklan na magsalita tapos ay pagbibigyan may mag-offer ay magtahimik. So kasi ang puntos namin dito ng buong grupo, ng buong mga klano na sanib sa bawat munisipyo, ng buong probinsya ng Aklan, yung isa lang ang prinsipyo namin, hindi tayo magpapabili at bagkus ayusin lang nila yung reklamo ng taong bayan. Yun lang ang ano namin, yun ang insentibo ng Bugtaw Aklan kasi hindi naman ito negosyo ang Bugtaw Aklan. Bagkus ito ay isang NGO na magtataguyod ng isang social reform. So hindi po namin tinanggap yon at saka na hindi naman namin sinabi na hindi namin tatanggapin. Bagkus sinabi lang namin, ayusin lang ninyo yung inyong yung mga reklamo na pinapaayos kasi ang puna namin ay hindi naman po ito para bilhin, nagpuna kami para bilhin ninyo kami, bagkus para ayusin ang mga reklamo ng taong bayan. Ayun. So sabi mo kanina, nasa 3 ang tinitingnan mo na posibleng dahilan. Una yung politika, no? Ayan. Ano pa ang pangalawa, Sir Harold, na tinitingnan ninyo? Ang pangalawa dito, Kapobring Arte, na maging posibleng anggulo rin ng pagkamatay ni Tajani is politika. It is politically motivated. At ang pangatlo ay politically motivated. No less, no more, yun lang talaga, Sir Archie. So ibig sabihin wala kayong ibang tinitingnan na anggulo kundi talagang itong politika. Yun, tama yun, Sir Archie. And I confirm. Kayo sa Bugtaw Aklan, si Tatay Johnny kasi hindi man halos ito siya nilalathala rin ba ninyo yung pangalan ni Tay Johnny na siya ay miyembro ng Bugtaw Aklan? Bakit nalaman ito ng mga ng mga politiko or na siya pala ang kasama ninyo diyan sa Bugtaw Aklan? Na alam naman natin na itong Bugtaw Aklan page talagang masigasig ito sa pag-uusisa ng mga kabulukan ng mga ilang politiko So nalaman nila na si Sir Johnny Dayang ay isa sa inyong advisor at miyembro ng Bugtaw Aklan? Opo sir, actually hindi naman lihim sa mga nakakilala sa Bugtaw Aklan na kasama namin siya sa advokasya na ito. Na ang advokasya na ito ay we will just be trying na maging eye-opener sa mga gustong magsilbi sa bayan at para din sa kapakanan ng mga Aklanon. Na magiging bridge siya, maging tulay para maparating ng taong bayan yung kanilang mga hinaing through our social media platform. At para ang sa side naman ng gobyerno, ng politiko ay ma-address yung kakulangan ng kanilang pagsiserbisyo sa mga taong bayan. Since po na yung pinakang kasama ninyo na Sir Johnny Dayang ay binaril, pinatay, kayo dyan sa Bugtaw Aklan group, hindi ho ba kayo natatakot na baka isunod ho kayo nitong mga suspect or sino mang mastermind? Ano po ang kalagayan ninyo ngayon in terms sa security po ninyo? Actually, isang masaklap na insidente yung time na nabaril si Tajani na tumatawag sa akin ang mga kasama ni Tajani na nagdala sa ospital na papunta na sana ako doon, kami.
Okay, nawawala ang signal ho ninyo, sir. Okay. Ayan. Okay. Pakiulit po, ano po ang sabi ho ninyo? Bali nung pagkabaril mismo ni kay Tejani, ako ang unang tinawagan ni Ate Marjorie na umiiyak na may nangyari sa kay Tejani. Kaya sabi niya, sir, punta kayo dito sa ospital si Tejani na baril. So ako naman, sa sobrang nagmadali ako na habulin ang napapuntang ospital. Saglit lamang. Estado sa gabi. Estado sa gabi. I-check natin mamaya-mayang konti. Babalikan natin, no? Sige. Ayan. Balik tayo. Nandiyan na sa kabilang line si Sir Harold Miniano, ang kaibigan ni Sir Johnny Dayang at kasama sa Bugtaw Aklan. Opo, balikan natin. Noong natanggap ninyo yung information at na binaril si Tay Johnny, ano po ang sabi ninyo? Na pupunta sana kayo pero... On the way kami pa ospital na siguraduhin na maasikaso sana alam ko na walang kasama si Tay Johnny na pamilya. So, nagmadali kami na halos ang sasakyan nga ang bilis ng takbo. Pero along the way, may nagtimbre sa akin na wag mo nang dumiritso kasi may mga tao pa na hindi namin alam bakit andoon. Hindi naman sila kapamilya ni Tay Johnny. Napaikot-ikot doon sa ospital mismo. So, ang ginawa ko na lang, nag-message ako sa group chat ng Aklan Media. Tay Johnny ay binaril, patay. You can see, makikita nyo naman yan, Sir Archie, doon sa group chat natin. Wala ka, sir, audio. Hindi kita marinig, sir. Hindi kita marinig, sir. Ayan na, medyo nagka-problema sa audio natin. Na kita namin yung message mo doon sa group chat ng mga Aklan Media. And then maging kami ay nagulat na hindi kami makapaniwala na bakit babarilin si Tay Johnny Dayang na gano'n na ang edad niya, 89 years old na at talagang respetadong tao dito sa ating probinsya. Hindi lang sa media, kundi halos ng lahat ng mga tao nire-respeto. So, grabe, no? Grabe. Yun talaga pinakamasakit na nakita ko na nakayanan nila itong isang 89 years old na matanda na gawan ng isang karumal-dumal na pagpaslang sa ating kaibigan na kung pwede nga actually kung gusto nilang patayin si Tay Johnny, pwede nilang itulak na lang eh. Hindi na kailangang barilin eh. Kasi pag tinulak nila si Tay Johnny, hindi na yung makakabangon. Pwede pang maging cause nun ay high blood. So, pero dahil sa kanilang talagang matinding init, kasi sa palagay ko, hindi ito magagawa ng hindi isang galit na tao. Yung statement namin. So, ibig sabihin, galit na galit talaga sila kay Tay Johnny na dahil sa mga revelasyon namin sa katiwalian at yun ang nag-udyok. Pero itong pangyayari, alam namin na hindi lamang ito nangyari ng aksidente. Bagkus, para sa amin, ito ay klarong pinagplanuhan, pinag-isipan, binigyan ng budget, at in-execute para makuha ang kanilang plano na mawala si Tay Johnny para sa mawala na rin ang Bugtaw Aklan. So ibig sabihin parang gusto talaga kayong patahimikin ang Bugtaw Aklan na kumbaga naisip siguro nila na kung wala na si Tay Johnny, wala na yung Bugtaw Aklan. Parang ganyan. Ay, yun talaga ang gusto nilang mangyari na intensyon. Kasi nga, ito sir, ang pangyari nito, napakaklaro para sa amin na hindi lang ito isang araw pinag-isipan na parilin
lang. Bagkus ito ay pinagplanuhan ng medyo mahaba-haba din na panahon. Kasi alam nila ang oras kung saan nakaupo si Tajani. Alam nila kung ano ang ginagawa ng matanda pagtapos ng kain. So, ibig sabihin, may planning. May planning time bago mangyari ang isang execution na nangyari nga nung wala kami doon sa bahay. At saka yung bumaril, hindi basta-basta. Kasi kung titingnan mo, hindi na pumasok sa mismong bahay, nasa labas lang, di ba? Tama yung pagkaintindi ko, kasi yan ang kahapon sa police station ang pinag-uusapan, na doon lang sa labas ng may bakod pa yung bahay ni Tajani. Nandoon lang, hindi talaga siya as in pumasok pa sa gate yung suspect, ano? Hindi na. Doon na mismo kasi may grills, parang may grills kasi ang bakod ni Tajani. Oo. Na hindi naman ang simento kasi hanggang dibdib lang. So kitang-kita papunta doon sa upuan niya. So balikan ko lang Kapobring Archie, kung ano ang kaninang tanong mo regarding sa amin, no? Sa amin sa grupo. Sa seguridad ninyo, opo. Actually, nag-aalala kami lahat, no? Pero para sa amin, mas dapat nung kinakabahan kami, bilang isang tao, kinakabahan kaming mamatay, no? Pero nung napagtanto namin, napag-isipan namin at saka dinilangin namin na it will be unfair to Tajani and for justice sake na matahimik tayo. So napagkaisahan namin ng lahat ng grupo ng bawat munisipyo at ng provincial na team ay kailangan naming manindigan for justice sake para kay Tajani Dayang at para naman sa buong Aklan. So, hindi naman namin to isinisiwalat para lang makasira. Bagkus ito ay para sa isang progresibo at saka isang maunlad na Aklan. At ang pangarap natin dito isang maunlad na Aklan na kung magkomento man kami sa paggamit ng mga pundo ng bayan, I think it is our right. It is our right. And dapat iyon ang pagtuunan nila ng pansin na meron tayong karapatan na ang isang demokratikong bansa, isang demokratikong probinsya, isang demokratikong munisipyo ay dapat pinapakinggan ang taong bayan. Ibig sabihin, may hindi magandang nangyayari kung mayroong nagre-react, mayroong nagpupuna. So ayan po. Medyo talaga, hindi lang medyo talaga nakakalungkot ito sa part ng mga media na may nangyari ng ganito. Kung nangyari kay Tatay Johnny Dayang, pwedeng mangyari kahit sino mang media dito sa probinsya ng Aklan ang ganito. At yun ang nakakatakot. Nakakatakot sa part ninyo dahil kayo sa Bugtaw Aklan, isa kayo sa masigasig sa pagpupuna sa mga politicians dito sa ating probinsya ng Aklan. Yung mga buong mga grupo ninyo, ano ang hinaing ninyo sa mga pulis ngayon? Kasi tayong mga media, hindi man tayo basta-basta nga makapagbit-bit ng armas. Maliban lang kung may special tayo na authority or may license, at kalimitan sa mga media wala man tayong mga armas, ba lang gid ang aton ag bulpen. So ano ang ako nag-aalala ako sa inyo sa grupo ninyo ngayon, nag-aalala ako kahapon nandoon kami sa police station at nandoon rin kayo. Kukunan na sana namin kayo ng interview kahapon, pero hindi pa kayo pinaharap kahapon ng ating mga pulis ba, no? May pumigil sa inyo kahapon? Doon kami sir pinapunta sa Aklan PPO. Sa kampo. Okay. Kampo. At doon kami nagkausap, nagharap ng ating regional director si Sir Wangki. At isa. So ngayon, ano ang ipinrovide sa inyo ng mga kapulisan natin na in terms sa inyong security?
Actually, sir, nag-request kami ng police security na ma-deploy sa amin. Okay, very good. Oo. Binigyan naman ho kayo. Sa ngayon ay under negotiation, sir, kasi magpipili po kami ng kung sino ang magiging gusto namin na maging escort sa ngayon. Opo. Oho. Ngayong wala na si Tay Johnny, ano ang paninindigan ng Bugtao Aklan at ano ang inyong mensahe sa gumawa nito kay Tay Johnny? Una, para sa gumawa kay Tay Johnny nito na nagplano, nag-isip para patahimikin ang isang grupo, ang isang tao, ay siguro nagkamali po kayo. Kasi nga, actually, ang history kasi ng mga may namamatay ng mga media, mas marami pa nga ang nagiging porsigido. At iyon pa ang nagpapaalab sa amin sa aming mga puso na I think we have to continue because we are on the right track. Dapat nga sila ang matakot. At dapat dito sa Aklan, kasi dito ako nag-aral eh. Dito halos ang namin, lahat magkapatid. So, I think dito sa atin, sa Aklan, wala dapat puwang ang isang politiko na may dugo sa kamay. Na may dugo, lalo, hindi lang sa kamay, bagkus sa utak. Na may iniisip. Hindi dapat sila magiging isang leader. Hindi dapat walang puwang ang isang leader dito sa isang malayang Aklan na nagpo-promote ng turismo, nagpo-promote ng pagkakaisa, nagpo-promote ng progreso, ay wala dapat puwang ang isang mamamatay tao na leader. At even sa Pilipinas. Nasabi ho ninyo, talagang yung pinaninindigan ng grupo ninyo ngayon na politiko ang nagpapatay kay Tay Johnny Dayang. Tama ako? Yan ang inyong ngayon paniniwala. As per kasi sir, ang circumstantial namin na assessment, circumstantial evidence, yun po ang aming nakikita. Yun po ang aming paniniwala na sa likod ng lahat ng ito ay isang ang politiko. Natanong ko sa inyo na kung yan ang panindigan ninyo na isang politiko talaga ang gumawa nito kay Tay Johnny. So sa ngayon, sa inyong grupo, may tinitingnan na kayo kung sinong politician? Naibigay na po namin sa kapulisan ang mga record ng mga tao na pwede nilang matrace, pwede nilang makunan ng statement, at bakit kami tinatawagan at bakit nila kami mini-message. So depende na yan sir sa kapulisan. Kasi ang punto namin dito sir, hindi lang dapat ang pumatay ang ating pagtuunan ng pansin. Bagkus ay ang nagplano nito, ang nagpa-execute nito at ang nag-finance nito. Kasi ang mastermind dapat dito ang usisain. Tingnan talagang imbestigahan na malaman talaga kung sino ang nagpapatay kay Tay Johnny. And yun nga sir, and we are very hopeful nang mabalitaan namin kaninang umaga mula mismo sa COMELEC chairman na nag-anunsyo na ang pagpaslang, pagmurder sa ating kaibigan, tatay at saka tinuturing na mentor ay politically motivated. Isa sa anggulo na tinitingnan din ng ating COMELEC at ng mga kapulisan. Nako, grabe ito. Kakatakot sa history ng Aklan na ibalik na naman ang ganitong history na may pinaslang na media. Ang naalala ko nung ako'y nasa Mindoro pa, umiiyak ako noon talaga nung
marinig ko yung kay Bumbuboy Hinula, naalala mo yun? Oo. Tapos ito na naman, mayroon na naman na ito pa, ama ng mga media dito sa Aklan, si Tay Johnny Dayang. Nakakalungkot talaga. Sobra. Ginapunggan ko lang, pinipigilan ko lang emotion ko. Tinatry ko lang na alam mo naman tayo sa media, tinitraining tayo na pag tayo ay nasa harap ng kamera, nasa radyo, ay ang emotion natin binabalance natin, no? Pero noong time pa lang na nandoon kami talaga kami makapaniwala. Kung sa ato pa sa Aklan hatubsan gid anandar magulang, di ba? Yun ang yung pinakamasakit. Yung mga matanda nirerespeto, pero dito talaga sa suspect, sa mastermind, grabe. Ano ba ang kanilang anong gusto talaga nila? Grabe. Sir Harold, lastly, ano ang mensahe ninyo sa mga kababayan natin dito sa probinsya ng Aklan at sa makapanood ng aming panayam po sa inyo? Una siguro muna sir, sa pamilya ni Tajani, hindi ako nagbibigay kami ng pamanhin na hindi kami maka dalaw sa kanyang burol, at saka sa mga media man na naghahanap sa amin na bakit wala kami ngayon doon. Pagpasensyahan po ninyo kasi nga para sa seguridad din ng aming mga sarili at ng aming mga pamilya na kailangan muna naming umatras kasi hindi naman ibig sabihin umatras sa isang battle na ito na hindi naman ibig sabihin kaduwagan. Bagkos nagre-repositioning lang kami para mas makita namin ang isang angle na maging safe naman. At saka makapaglingkod pa tayo para sa ating mga kabayan. Kung hindi man para sa kanila, sa mga politiko, dahil sila ang ating tumbok, at saka sila yung ating nagiging natatamaan, so sana ay isipin nila na hindi yun para sila ay patamaan lamang. Bagkus ito dapat ay maging inspirasyon na gawin ang kanilang pangako, gawin ang kanilang dapat gawin na para sa ikabubuti ng bawat mamamayan na ating pinangakuan bawat halalan. Opo, maraming salamat po sa oras na ito na binigay sa amin dito sa PV News Online, Sir Harold po. Lastly, sir, asahan po ng mga klanon ang Bugtong Aklan ay magpapatuloy hindi lamang ngayon ng eleksyon, bagkos kahit na po after ng eleksyon. Asahan po ninyo yan, mga kabugtaw. Maraming salamat, Pobre Archie. Opo, maraming salamat din po sa oras na binigay po sa amin. Salamat, Sir Archie.